Pero Prof, yung mga mahuhusay natin, hindi dito nagwo-work eh. Actually, sa mga malalaking kumpanya sa abroad at sabi nga, di ba, iba, nasa yung iba. Yung dun sila napupunta eh, imbis na dito sa atin eh, because of the opportunity na wala naman dito sa atin. Tama po, yun nga po nakakalungkot. Mukha talaga may failure of governance, no, during the past few years. Hindi na-inspire ang ating mga kabataan. Gusto pa rin nila na umalis, no? Kaya nga mas nakakalungkot po yung nangyayari ngayon. Lumalaki yung political risk dahil dito sa so-called corruption issues na ito. Mas nakapokus sa politika rather than sa ekonomiya, na nakapokus sa pansarili rather than talaga sa bayan, no? Kailangan talaga ma-change yung mindset. Even though na may mga Elon Musk na makakapag-inspire sa ating mga kabataan, sa ating mga kababayan, kung ang governance ay hindi maganda, ay talaga maapektuhan ang ating pag-unlad. At of course, yung future ng ating mga kabataan. Pero meron ba tayong entrepreneurs dito sa atin na pwedeng maging trillionaire din like Elon Musk? Basta maski na pesos muna. Pesos. Parang ang hirap Well, ng this one, in fact, tingin natin, basta bigyan lang tayo ng tamang resource, kaya ng kababayan natin. Unfortunately, yun lang, mas madaming problema binibigay sa atin kaysa sa makapag-focus ang ating mga kabataan at mga entrepreneurs. Sana mabago po ito, no? Kaya nga very important po, sana masaisip ulit ng ating mga public servants na ang mission natin sa buhay is to make this generation a better one. No? Para mas makaproduce tayo ng madaming Elon Musk, para hindi na po umalis ang ating mga kababayan dito sa ating bansa. No? Madami pa rin mo talagang sakit ang ating bansa kahit na medyo umuusad ng ating ekonomiya sa tulong ho ng OFW, sa tulong ng business processing offices, no, businesses, no, and also government spending. Pero pag tanggalin niyo yan, lalo tayong maiiwan sa ating sa ASEAN region.